Glory must be to the Lord. Glory must glory must be to the Lord. Oh, glory must be. Oh, the glory must be. The glory must be to the Lord. Praise God. Mali tayo di ako. Mali tayo tinayong naga-Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. We worship you, Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ, our Lord. We worship you, Jesus. Blessed be your holy name, Father. Dakila ka magpakailan pa man sa lahat ng lugar, maging sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Makapangyarihan ka magpakailan pa man, Panginoon, sa lahat ng lugar at sa lugar na ito, dakilang Diyos. Makapangyarihan ka, wala kang katulad, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Maluwalhati ka, maluwalhati ka. Hallelujah. Maluwalhati ka. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa sobrang buti niya, marami ang mga tao na nag-aakala na kaya nilang ituloy ang kanilang ginagawang mga maling gawa, mga kapatid. Maraming mga tao ang akala nila kaya pa rin nilang ituloy ang kanilang mga hindi maayos na paglilingkod. Kaya nga noon ko pa sinasabi, mga kapatid, binibiyayaan lang ng Diyos ang mga tao dahil siya ay mabuting Panginoon. Pero sabi ko, mga kapatid, sinasabi ko dun sa group chat namin, God has set an end to darkness. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nilaanan na ng Diyos ng hangganan, mga kapatid. Kaya kung iniisip ng mga tao na kaya ko pa rin gawin itong ginagawa ko, ang masasabi ko lang sa iyo, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Dahil ang Diyos natin ay totoo sa kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah.
ay ako'y nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, at sumasamba. Mabuhay tayo sa Panginoon, at kung merong pinakamagandang huling hininga na mangyari sa buhay natin, ay nananatili tayo naglilingkod ng matapat, hallelujah, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya doon sa mga nagluloko-loko ng paglilingkod, aguray kayo lang. Aguray kayo lang. Aguray kayo lang. Makita yung damay may sala nga man nakabalin na unay dito'y lubong. Awan sa bali di Diyos kakabsat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Wala akong ibang lalapitan, wala akong ibang paglilingkuran. Ang Diyos ng liwanag ang siyang maghahayag. Hallelujah. Sa lahat ng nangyayari sa mundong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Na kapag nabiyayaan tayo na maglingkod sa Diyos, ayusin mo lang maglilingkod, mga kapatid. Ayusin mo lang. Sabi ni Pedro, mas mabuti pa sa kanila doon sa mga umalis na hindi nagpapatuloy. Sabi ni Pedro, mga kapatid, mas mabuti na lang, sabi ni Sister Priscilla, sana hindi na lamang nila nalaman ang katotohanan. Parang awa na ninyo, mga kapatid. Pag alam ninyong binigyan kayo ng Panginoon, ng lingkod ng Panginoon, alam ninyong anointed yan, mga kapatid. Huwag ninyong gawin, hallelujah, ang iniisip na nilalagay ng kaaway na lumaban, magmalaki at lumayo. Dahil hindi ka tutulungan ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, anuman ang ating sariling layunin, tandaan mo, masigit pa rin ang kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. Kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah to God. Hallelujah to God. Doon sa mga nagpapatuloy na nagsusumikap, sige lang, magtiis lang kayo. Mas mabuti na yan, mga kapatid, na inuusig tayo sa pangalan ng Panginoon. Kaysa ikaw ay taong niluluko-luko mo lang ang paglilingkod mo sa Panginoon. Tandaan niyo, mga kapatid, hintayin nila. Hintayin ninyo. Ibagbag ako, mga kapatid. Dahil marami ang hindi naniniwala. Marami, mga kapatid, ang walang takot na ngayon. Dahil akala nila sa kanilang nasimulang maling gawa, akala nila magpapatuloy yun hangga-hangga. Hallelujah, ang Diyos ay hindi papayag, mga kapatid. Siya lamang ang maghahari, mga kapatid. Magpakailan-kailan pa man. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ayaw ng Diyos na mapahamak ang buhay mo. Sumunod ka sa Panginoon. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang buhay mo. Mahalin mo ang Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Manahan ka sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah, ayaw ng Diyos na maligaw ka sa kamay ng kaaway. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. Dakila ang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Wala tayong magagawa sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ako, mga kapatid, ay nagpapasalamat sa kabutihan niya. Hallelujah. Ano man ang mangyari, mga kapatid. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige, piliin mo ang Panginoon na gusto mong paglingkuran.
Sumamba ka sa Diyos na gusto mong sambahin. But as for me and my house, hallelujah. Hallelujah. Kung ayaw nilang maglingkod sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At isang araw, lahat ng naglingkod sa kanyang pangalan, ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan ang magagandang gawa na ginawa natin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. May bendisyon, hallelujah, sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Marami ang nalilinlang na akala nila kapag nakagawa sila lamang ng kasalanan, doon lamang masisira yung buhay nila. Dahil sa totoo lang, makinig kayo, meron akong ipapangaral ngayon na salita ng Panginoon. Hindi ka pa nagkakasala. Ang takot ng mga tao ngayon, mangaral laban sa kasalanan eh. Pero itong sasabihin ko, hindi ka pa nagkakasala, pwede ka nang masira. May mga tao, gagawa muna ng kasalanan, isipin nila pag nakagawa lang ako ng kasalanan, doon lang ako masisira ang buhay. Yun ang akala ng iba. Ay nalilin lang sila ng kaaway, hindi naman kayo nagkakasala, basta gawin mo lang ito eh. Pero ang totoo mga kapatid, bago ka pa magkasala, pwede ka nang masira. At meron ditong gustong iligtas ang Panginoon upang hindi na umabot doon mga kapatid. Kaya sa aking pangangaral, naniniwala ako sa tulong ng Espiritu Santo, maaalala ninyo yung mga tao. Na oo nga, siguro hindi nga sila nagkasala, pero wala na sila sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Sa Genesis chapter 3, ay gusto ko pong basahin, mga kapatid. At dito natin mapag-uunawa yung gusto kong iparating. Maayos na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa simula. Pero pagpasok sa Kapitulo 3 ng aklat ng pasimula ng Genesis, dito na nahulog ang tao. Patulungan tayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Genesis chapter 3, beginning in verse 1 up to the succeeding verse of the Scripture. Ganito ang salita ng Diyos sa araw na ito, February 15, 2026. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, maraming marunong, mga kapatid. Kaya nga maraming nadadaya yung sinasabi nilang masisirid ka, no? Nalalaing ka, no, kunada. Hindi naman makakapangloko yung mahina at walang alam. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat tayong lahat. Nung lumapit siya sa tao, he said, sabi niya to the woman, has God indeed said, you shall not eat
of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Dito pa lang pumalpak na yung tao, mga kapatid, nung nakausap niya itong lalang ng kaaway. Then the serpent said to the woman, You will not surely die. Ganyan ang kaaway, mga kapatid. Babaliin niya ang salita ng Diyos na iyong narinig. Amen. May naririnig kayong salita ng Diyos dito. Pero meron kayong masasalubong sa buhay ninyo na babaliin lahat ng salita ng Panginoon, mga kapatid. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So when the women saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Yan ang problema. Pag nahulog ka sa kamay ng kaaway, madadamay mo yung kasama mo. Amen. Bantayan niyo yung mga kasama ninyo sa bahay ninyo, mga kapatid. Dahil pag iyang isa dyan ay nahulog sa kamay ng kaaway, malaking posibilidad na dadamay. And the eyes, hallelujah, and when he gave her husband with her, and he ate also. Yung bawal, ginawa na nila, and the eyes of both of them were open. And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves covering. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves. Tingnan ninyo. Yung mga umiiwas, pag may ginawa yan na ayaw ng Panginoon, umiiwas yung mga yan, mga kapatid. Nagtatago. Hallelujah. They hid themselves, mga kapatid, from the presence of the Lord among the trees of the garden. O kahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa araw na ito, ang lahat ng tupa ng Panginoon naway mabigyan ng direksyon upang hindi tayo mahulog sa kamay ng kaaway. Manalangin tayong lahat sa Diyos, mga kapatid. Purihin ka, Amang Banal, dakila sa lahat. Panginoong Jesucristo, tinatas ka namin sa aming mga buhay. Lord, sa aming kalagitnaan, wala kaming kinikilalang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Kinakalagan namin ang salita mo, Lord, sa lugar na ito, Lord. Huwag mong pahintulutan ang salita ng kaaway, Lord God, hallelujah. Ang siyang manatili sa lugar na ito, Lord, hallelujah. Every word or spell of the evil, Lord God, we rebuke in the house of God, hallelujah. Salita mo lamang, Panginoon, ang tanging maghahari sa lugar na ito. Tanging Espiritu mo lamang ang maghahari, Panginoon, sa iyong tahanan. Mapagpala ang lahat ng makikinig. Mapagpala ang lahat ng mananampalataya. Mapagpala ang lahat ng susunod
susunod, Panginoon, hallelujah, ayon sa iyong dakilang kalooban, Lord. Maluwalhati ka sa aming pagkakatipon. Ikaw ang marinig, Panginoon. Ikaw ang maitaas. At ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tulungan mong mga kapatid na nagnanasang magpatuloy na wala dito. Hallelujah. Upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila. Maraming salamat, Amang Banal, Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo ang may pusong mapagpakumbaba, Panginoon. At gumawa ka ng paraan sa mga taong nagnanasa sa iyo, Panginoong Diyos, sa bayan na ito. O maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati ka. Diyos ng kaliwanagan, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, maghari ka. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito, sa makapangyarihang pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin mo siya na yung labi. Hallelujah. Come on, open your mouth and worship the Lord. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, avoid the best way of destruction. Iwasan mo ang pinakamabisang paraan ng pagkakawasak, mga kapatid. God is so concerned that He wants His people, mga kapatid, to avoid the best way of destruction. Tuwing Sunday, nagkakaroon tayo ng reflection. Sa reflection ninyo, huwag niyong ulitin yung sinabi ko, mga kapatid, ha? Sulat tayo ng sulat. Sana ay meron tayong napupulot, mga kapatid. Kung ano ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa atin personally. Dahil ang Diyos ay nakikipag-usap. Siya ay buhay, mga kapatid. God bless you. Pagpalain ng Diyos ang bawat pakinig. Maaari na kayong makaupo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Avoid the best way of destruction. The best way of destruction ay nangyari din, mga kapatid, sa panahon ng pagtatayo ng mga tao ng Tower of Babel. Noong nagkaisang mga tao pagkatapos ng baha, inisip nila na kaya nilang gumawa ng paraan sa kanilang sarili. Yan ang tukso sa tao, mga kapatid. Na akala ng tao kaya niyang gumawa ayon sa kanyang sarili lamang, labas sa kakayahan ng Panginoon. Kaya ang sabi nila, tayong lahat ay gumawa ng maraming bricks at tayo magtatayo ng malaking tower na ito. Hanggang sa itong tower na ito ay makarating sa langit. Napakadakilang plano, mga kapatid. At nung nakita ng Diyos ang plano ng mga tao, sabi ng Panginoon, tila baga nagkakaisang mga tao at alam ng Diyos ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Maniwala kayo, kung yung mali nagkaisa, meron pa ring resulta yan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, hindi maaari ito. Kausap niyang mga anghel, kausap niyang mga kasama niya sa langit. Ang sabi niya, guluhin natin sila.
Hindi pwede na makarating ang tao sa langit sa kanyang sariling kaparaanan lang. Kapatid, meron akong masamang balita sa iyo. Hindi mo madadala yung sarili mo sa langit sa iyong sariling kaparaanan lamang. Tulungan tayo ng Panginoon. Nagsitngit ni Rupa tikabsat tayo din. Tulungan ka tayo kabsat. Hallelujah to God. Oh Lord Jesus, hallelujah. Lord Jesus, have mercy. Sabi ng Panginoon, hindi po pwede na makarating ang tao sa kanyang sarili sa langit. Sabi niya, guluhin natin sila. Ayaw ba ng Lord, Pastor, na makapasok sila sa langit? Gusto. Pero ang gusto ng Panginoon na makapasok sa langit ay ito. Yung mga taong wala ng yabang, wala ng pagmamalaki, kung hindi punong-puno ng pagpapasalamat, na pagpasok nila sa langit, iisipin nila, salamat sa Diyos dahil kung wala ang Diyos, hindi ako makakarating sa lugar na ito. Ang gusto ng Diyos ng mga taong makakapasok doon ay punong-puno ng pagpapasalamat, pagsasamba at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya dito pa lang, kaya nga sabi ni Peter, judgment begins in the house of God. Dito pa lang, ikukorek ka na dito. Yung mga hindi pwedeng makapasok sa langit, kailangang matanggal yan. Huwag mong ipagtanggol yung laman, mga kapatid. Lasag kendarahan mga tawidan, di pagarayan ti Diyos. Isa masapon na dagiti ugali tayo, na nailasagan matsak-tsak na kita. Maiwan yan, maalis yan, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Panginoon, makarating tayo sa langit, hallelujah, sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, hindi na ating mga sariling kalooban. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, guluhin natin sila. Kaya kung itong church na ito ay magmamalaki, na pupunta tayo sa langit sa sarili natin kalagayan, guguluhin tayo ng Panginoon. Kung pamilya mo ay magsasabi, kaya na namin sa sarili namin, pupunta kami sa langit, guguluhin tayo ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, makarating ka dun sa langit, mga kapatid, sa tulong niya, sa kapangyarihan niya, sa biyaya niya, at sa kalooban niya, mga kapatid. At salamat sa Diyos, hindi na tayo maghihirap. Kailangan lang natin manampalataya. Kailangan lang natin magtiwala. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Eh, sabi ng Panginoon, we will make the best way of destruction. Nagkakaisa na sila, sabi ni Lord. Guluhin natin sila. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kailangan magulo itong iisang salita nila. Da kayo nga, dati may isang nasasayuyod ta, guguluhin tayo ng Panginoon pag gano'n. Ginawa ng Panginoon, nagkaroon sila ng iba't ibang lengguwahe. Totoo ba yun, mga kapatid? Nangyari ba yun? Nangyari ba yun? Totoo talaga ang Biblia, mga kapatid. Huwag niyong ikahiya ang Biblia. Tayuan natin ang Biblia. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pa pumasok yung kamatayan, sinabi na ng Biblia sa Genesis, hallelujah, na mamamatay ang tao pag nagpasala siya, at simula noon tuloy-tuloy ng kamatayan, mga kapatid. At nung sinabi ng Panginoon, guluhin natin sila, bigyan natin sila ng iba't ibang sariling wika. Ngayon sa Pilipinas magulo eh. Dito pa lang ang dami ng salita eh. Sa Pilipinas pa lang. Amen.
may aging English, Ilocano, Tagalog, Bisaya. Ha? Sa Bisaya, marami pang klase. Diyan sa Highlanders, meron din silang salita. Hindi pareho yung Cebuano. Iba pa rin. Totoo ba yung Biblia, mga kapatid? Sinong naniniwala totoo ang Biblia, mga kapatid? Nagsasayang ka lang ng panahon kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Wala tayong ibang gagawin doon, itanggapin at paniwalaan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yan, yung isa nag-uutos sa kasama niya, sige magluto pa kayo ng maraming bricks. Sabi nung nagluluto, mga kapatid, bakit, ano yung sinasabi nito? Mga kapatid, yung isa naman, sabi, abutan mo ako ng ito, pangdugtong o panggawa dito. Sabi naman nung isa, anong sinasabi nito? Tingnan ninyo, mga kapatid. Iba-iba ang kanilang sinasabi. Ang nangyari, dahil iba-iba ang kanilang sinasabi, hindi sila magkaunawaan. Kaya ang nangyari, mga kapatid, when God created the communication barrier, hindi na natuloy, nagulo na ang plano ng mga tao, mga kapatid. Kaya, sabi ko kanina, hindi mo kailangang magkasala muna bago magulo ang iyong buhay. Hallelujah! Sa pag-uusap pa lang, pag hindi ka nakakaunawa, doon na nagsisimula ang kaguluhan sa buhay mo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Marami ng pagtuturo ang nangyari dito. Marami ng pagtuturo ang inyong narinig. Pero kung hindi mo nauunawaan ang gustong iparating ng Panginoon, walang maayos sa buhay mo kung hindi lalong magugulo. Pero salamat sa Panginoon. Gusto kanyang makaiwas, kapatid, sa pagkasira ng buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. They were all confused because of communication barrier. Wala talaga kayong masusunod pag hindi nyo maintindihan yung sinasabi. Hindi tayo makakasunod sa Diyos pag hindi mo naiintindihan yung sinasabi. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang isang paraan upang mawasak ang tao, mawasak ang pananampalataya, mawasak ang relasyon sa Diyos hanggang sa tuluyan ng mawala sa presensya ng Panginoon. But thank God today, February 15, the message, hallelujah, says, let us avoid the best way of destruction. Hallelujah. Meron ba nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, para maiwas tayo, hallelujah, sa pagkasira at pagkawasak? Noong una, nung hindi pa natatapos itong mensahe na ito, nung unang akala ko, nung una, si Lord ang pasimuno ng communication barrier dahil sa Babel, mga kapatid. Nung nagkaisang mga tao ng mali, akala kong promotor, naguluhin ng Diyos ang communication, ay ang Diyos. Mga kapatid, ang promotor pala ay walang iba kung hindi ang demonyo, mga kapatid.
Nagsimula yan doon sa teksto na binasa natin sa chapter 3. Amen. Ang atake ng kaaway, mga kapatid, ay pakinggan ninyo. Hindi ka pa nagkakasala, nahulog ka na sa kasiraan. Amen. Bibihira ng mga ngaral ngayon na nangangaral against sin. But I will preach worse than sin this morning. Meron akong ipapangaral na mas malala kaysa sa kasalanan. Dahil akala ng tao yan, maluluko sila, gagawin nila. Wala namang kasalanan kaya mahulog sila. Gagawin nila, mga kapatid. O purihin ang Panginoon. Mayroong mas malala sa kasalanan. Dahil pag alam mong hindi ka nagkakasala, hindi ka magsisisi, itutuloy mo yung gawa mo dahil akala mo hindi ka nagkakasala. Sabi ko kanina, maaalala niyo yung mga taong nawala na kasama natin dito dati sa pangangaral na ito. At hindi nila napag-unawa itong pagtuturo na ito, mga kapatid. Tingnan ninyo, kinausap ng Diyos. Kahit kinausap kayo ng Diyos, kinausap ng Diyos itong taong ito. Pero pinahintulutan din nilang kausapin din sila ng kaaway. Mga kapatid, mag-isip nga kayo. Meron bang sasabihin na maganda ang kaaway ng Panginoon? Maniwala ko sa inyo. Meron bang sasabihin ng taong merong masamang espiritu? Kaya nga nahuhulog dahil hindi naman magkakasala Kakain lang naman trabaho lang naman kwentuhan lang naman Kwentuhan lang naman Na hindi pa nakakain iba yung bunga. Andun na siya sa kamay ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga maraming nalilinlang at maraming nawawasak dahil dito. Tingnan ninyo Naintindihan ko sana si Adan at si Eva. Kung ang salitang ginagawa sa kanila, Brother Joseph, ay hindi yung sinabi ng Panginoon. Makinig kayong maigi. Hallelujah! I feel the Lord is speaking this morning, mga kapatid. Kung ang sinasabi sana ng demonyo ay hindi yung sinabi ng Diyos, naiintindihan ko si Adan at si Eva. Pero tingnan ninyo ang kapangyarihan ng demonyo. Hindi man lang nila naalala. Sandali. Salita ng Diyos yung pinapakialaman ng demonyo. Hindi man lang nila naramdaman na ang hinahaluan ng demonyo ay yung salitang narinig nila mismo sa Diyos. Kung ang sinasabi sana ng demonyo, halika dito, doon na lang tayo tumira sa labas ng garden, naiintindihan ko sana sila Naiintindihan ko sana sila Pero ang sinasabi ng demonyo, kung ano yung sinasabi ng Diyos na huwag kainin yung bunga na nasa gitna ng garden, yun din sinasabi ng kaaway. Tingnan ninyo
Pag kinakausap ka na ng kaaway, hindi mo na maaalala ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Kaya nakakatakot. May mga tao na kahit narinig nila ang salita ng Panginoon at nakinig sila sa kaaway, hindi na nila naaalala ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, kapag makikinig tayo ng anointed preaching, hindi natin naiisip ang kaaway, kung hindi ang buhay ng Panginoon na nag-aari sa buhay natin. Kaya ako wala akong panahon. Pag sinabi, Pastor, pag pumunta si ganito, tawagin ka namin sa hindi, ayaw kong kausap yung mga yan. Wala akong panahon. Makipag-usap, kahit makipagkamay. Sa mga taong laging kasama yung may masamang espiritu, ayaw kong kasama yan. Ayaw kong ipalapit ang mga anak ko dyan. Ayaw kong ipasama ang mga anak. Mag-ingat kayo, Sister Ana. Huwag mong ipalapit, mga kapatid. Dahil pag yung mga taong may masamang espiritu, makakalimutan mo na ang Panginoon. Ang salita niya, ang magandang plano niya, na iligtas ang kaluluwa mo. At hindi mo mamamalayan na mauhulog ka na sa kamay ng kaaway. Ito, mga kapatid, ang best way of destruction. Handa na ba kayo, mga kapatid? Sa mga gustong maligtas, handa na ba kayo, mga kapatid? The best way of destruction is insertion. To create communication barrier. Magdadagdag lang yan. Amen. Believe ako doon sa mga taong nakikiupo dito nakikinig ng pangangaral. Pero mas sumusunod sila dyan. Hindi ko alam kung anong natapos ng mga yung pinapakinggan nila. Makinig kayo, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong Bible school lang pinasok ng mga yung pinapakinggan nila. Hindi ko alam. Ang alam ko ito, may masamang espiritu. Dahil hindi pwedeng mangdaya ang tao pag walang kapangyarihan. Tulungan tayo ng Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, ang linaw-linaw nun, Kung saan ang sinasabi sa akin ng kaaway, kung ako si Adan at si Eva, ang sinasabi sa akin ay hindi yung sinabi ng Diyos, naintindihan ko sila Halika, doon tayo tumira, payayamanin ko kayo. Di ba? Okay yun, naintindihan ko yun. At sumunod sila, okay yun. Pero the same words, hindi pa naging familiar. Sabi ng word of God ito Salita ng Diyos ito Ganon katindi ang salita ng demonyo. Kaya nga kahit may pastor kayo at may pangangaral ng pastor sa inyo, pag narinig nyo na silang magsalita, kagaya ni Adan at ni Eva, nakalimutan na nila yung salita ng Diyos. Nakalimutan na nila ang Diyos. At kahit yung bawal ay gagawin na nila. Patulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pag susunod ka dito sa pangangaral na ito, maliligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Pero kung papahintulutan mo lagi na merong insertion sa buhay mo, that would create in the middle between you and God a communication barrier. At masisira ang buhay ng tao. Nawa mayroong tao naririto na mayroong pusong pagpapasalamat.
Dahil gustong-gusto ng Panginoon, hallelujah, ang komunikasyon, ang fellowship, ang paglilingkod, ang pagtuturo, hallelujah, ang pagkikipag-usap sa bayan ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Most distractions. Magkaiba pala ito. Most distractions and distraction are from communication barriers, especially insertions. Hindi pareho yun. Pinapaliwanag ko kay Sammy. Nung tinatype ko ito, mga kapatid, tinitignan ako ni Sammy. Tapos tinitignan ko yung pagkakaiba, pagpo-pronounce. Magkaiba eh. Distraction, yung pagkasira. D-E-S-T-R-U-C. Pero yung D-I-S-T-R-A-C. Distraction. Magkaiba yan sa distraction. Kunti lang. Kunti lang. Kaya pag mali ang pagkabikas mo, iba yung tinukoy mo eh. Pag distraction, pagkawasak. Pag distraction, distract, guguluhin. Kaya nga sabi ko, ang pinagmumulan ng kaguluhan at pagkawasak ay nagsimula dito sa communication barrier, lalong-lalo na sa mga insertion. Sa trabaho, mga kapatid, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Pag merong guideline sa trabaho mo, nakikinig ka kung kani-kanino, iba yung matatrabaho mo. Tapos sabi ng boss, ba't iba yung ginagawa mo? Eh boss, ito yung sabi ni ano hindi naman yan eh. Di ba pumasok ka ng orientation, tinuruan ka kung anong tamang gagawin mo dito? Pag pumasok kayo sa trabaho, mga kapatid, hindi ikaw ang masusunod doon. Sister Josephine, nasubukan mo bang magtrabaho? Good morning, Sister Josephine. Ayun, salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Akala ko, pati damit, hindi ka masusunod doon, mga kapatid. Sa damit pa lang, pag hindi ka makasunod, tatawanan ka nila eh. Padasan man dyan nag-construction kayo nga nakabarong. Kitakman. May tamang damit. May tamang galaw. At merong purpose, merong layunin, may plano, mga kapatid. Pero kung, mga kapatid, merong communication barrier, walang mangyayari. Matatapos ka doon, mga kapatid. Wala pa sa kontrata, tapos ka na. Sa pag-aaral, ganun din. Sa pamilya, ganun din. Subukan niyo yung pamilya ninyo. Kung sino-sinong salita yung papasokin ninyo sa inyong pamilya. Hindi ko alam kung hindi kayo nag-away-away lagi na, mga kapatid. Maliban na lang kung yung salitang papasokin natin ay mensaheng nagmumula sa Panginoon. Paganda ng paganda, paayos ng paayos, at may bendisyon sa buhay. Ngayon, pansinin ninyo, ang nangyayari sa pamilya ninyo, John, pansinin mo yan. Imposible na nagiging magulo ang buhay ninyo, na walang ibang nakikialam sa inyo, mga kapatid. Imposible. Nagkaroon ng kaguluhan ang buhay ninyo dahil meron kayong hinahayaang magsalita sa inyong pamilya.
Baybayan nyo isod ang agsarita ka na kayo. Hanyo nga malayan, makaskasrat, kapangyarihan ng kaaway. At hindi nyo alam yung mga itsura ninyo, nagbago na mga kapatid. Hindi nyo alam yung dating paglilingkod nyo sa Panginoon, patagilid na, pawala na, hindi nyo alam bakit. Meron kayong mga hinahayang nagsasalita sa buhay ninyo. Tulungan tayo ng Diyos. Naalala ko yung pamilya ni David, mga kapatid. Ang pamilya ni David ay pinangakuan ng Panginoon. Ang sabi ng pangako, ang propesiya, mga kapatid, sa Genesis, the scepter shall not depart from the tribe of Judah. Hindi mawawala, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang inaasahan ng lahat, mga kapatid, yung mga panganay na anak ni David, na talagang mukhang mga prinsipe at mga mukha ng mga hari, si Amnon, mga kapatid, na pinakapanganay, si Absalom, mga kapatid, na para susunod na merong kakayahan, makisig, may mga karunungan, mga kapatid. Pero tingnan ninyo ang istorya ng anak ng hari na anointed ng Panginoon. Kahit anak ka pa ni David, kahit anak ka pa ng anointed, kahit anak ka pa ng hari, mga kapatid, hinahayaan ni Amnon na merong nagsasalita sa kanya. Anong nangyari? Ginahasa na yung kapatid niya. Anong nangyari? Pinatay siya, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga nakikipag-usap sa inyo. Susunod itong si Absalom, mga kapatid. Siya yung grooming, mga kapatid, na magiging hari. Siya yung prinsipe that time dahil wala na si Amnon. Pero nung nangyari, sasayangin mo yung magandang plano sa iyo ng Panginoon kung pahihintulutan mo ang ibang salita na magsasalita sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, hayaan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, na siyang maghari sa ating mga buhay. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon, Lord. Let the word of God lead my life. Hallelujah. Lahat ng insertion na narinig ko mula sa kaaway. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, alisin mo, Panginoon. I want the word of God. In the name of Jesus. Ano mang insertion na ginawa ng kaaway noong February 2, may nagpuro dito, may masamang espiritu, Lord. We rebuke that, Lord, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon. Last year may tumayo dito. February 2, wala ako, mga kapatid. Nandun ako sa Brunei. May tumayo dito nakahapit daw. Hapit na hapit ang damit. Yun ay pagpapakita ng hindi maayos. At dito'y nagkalat ng masamang espiritu. Hallelujah, at masamang salita. Sabihin mo, Lord, kung isa akong tumanggap, sabihin mo, Lord, alisin mo yan sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yes, salita lamang ng Diyos ang karapat dapat maghari sa lugar na ito, mga kapatid. Pero tingnan ninyo, tingnan ninyong maigi. Nung wala si Adan at si Eva sa presensya ng Panginoon, doon naman umatake yung demonyo. Maniwala kayo, hindi kayo atake ng demonyo pagkasama niyo ako lagi. Kaya nung wala ako dito noon, February 2, nasa Brunei ako noon. Nagre-revival daw kayo dito ng masamang espiritu, sabi ng asawa ko eh. Pagpasok ng asawa ko dito, bigla kayong tumahimik lahat. Hindi ba nakakatakot yun? Yung galaw na lang ang naiiwan. Biglang nagkaroon ng katahimikan, pero yung mga galaw ninyo nandoon pa rin.
Yun ay sa demonyo, mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Hindi talaga magtatagal dito ang mga taong may masamang espiritu, mga kapatid. Dito ang salita ng Diyos ang maghahari at si Jesucristo lamang ang Panginoon. At kausapin niyo yung sarili ninyo. Pag hindi nyo nakasama si Pastor, dyan na kayo atakihin. Wala ako dito noon eh. Wala ako dito noon. Pinatayo ng mga kamag-anak niya. Tingnan ninyo ang kaaway. Nandito ka ba noon, Brother Joseph? Wala, buti na lang. Yung ingay na narinig mo dito, ginaya din eh. Pero hindi nila kahit minsan, tandaan ninyo, ginawa ba nila yun nung nandito ako? Hindi nila kayang gawin. Kayang iba ang tupa na may pastor, mga kapatid. Hindi maka-atake. Subukan nila. Yung may masamang espiritu, subukan nilang umatake na nandito ang lingkod ng Panginoon. Sige. Hindi. Pero pag wala ang lingkod ng Panginoon, doon sila magaling sa buhay ninyo. O dali nga dito. Dali nyo. Kung meron lamang akong dapat katakutan na espiritu, kung meron lamang akong dapat katakutan na kapangyarihan, walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng nag-iisang kataas-taasang Diyos. Sa Diyos pala yung sinasabi nila, dalhin nyo dito. Kasama pala nila ang Panginoon, dalhin nyo dito. Dalhin nyo dito. Iharap ninyo. Sa Diyos pala, dalhin nyo sa harap ng lingkod ng Panginoon at makikita ninyo ang may mukhang masamang espiritu at meron kapangyarihan ng Panginoon sa harap ng presensya ng Diyos. Lulukuhin nila kayo. Sige, ilayo ninyo yung sarili ninyo. Iadayo nyo, tibagiyo. Hadda kay Jay, imadanan nyo ang amo. Pagkayayaman na tibiyag nyo, taapay. Nakastrat na kay Jay, sasaul na. Itipuso yo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Nung binigyan ako ng Diyos ng pastor sa buhay ko, hallelujah, takot na takot ako. Respeto ko yung pastor ko dahil alam ko hindi ko kaya ang kaaway. Hanggat tupa ako, kailangan ko ng pastor, kailangan ko ng lingkod ng Panginoon sa buhay ko. Hallelujah! Susunod na sana si Absalom. Anong nangyari kay Absalom? Nakinig pa rin sa payo ng iba. Tignan mo yung payo. Bastusin mo si David. My God! Kilala mo ba si David? Nakita mo ba yung anointing ng tatay mo? Nakita mo ba yung ministry ng pastor mo? Tapos hayaan mong bastusin? Sabi sa kanya lahat nung kinakasama ng tatay mo, galawin mo. Tingnan ninyo. Ginalaw naman niya. Nakita ng mga bahay ng Israel, sabi nila, matapang ito Batang-bata, malakas. Ang daming sumama sa kanya. Tingnan ninyo sa paggawa ng mali, maraming sumasama. Mag-iingat kayo. Pero ang sinasabi ko dito, lahat ng kasamaan ay may hangganan.
Pinayuhan na siya ng maayos mula sa Panginoon na si Hushai. Sabi, Absalom, naiintindihan mo ba? Kilala mo ba si David? Hindi nila alam eh. Siguro malilit pa sila noon eh. Wala pa nga sila eh. Wala pa nga asawa si David. Maliit pa, bata pa nung napatay niya si Goliath. Walang alam yung mga tao. Hindi mo alam, kapatid, ang ministry ng pastor mo. Hindi ka pa naglilingkod sa Diyos. Ginagamit na yan ng Panginoon. Nabubuhay pa lang kayo sa kasalanan. Ginagamit na yan ng Diyos. Nagtataka ako doon sa mga mayayabang yan. Ano bang nagawa ninyo? Ano ba nagawa nila na? Martilyo, pala. Ay naman gawin niya ng walang Holy Ghost ah. Ang pinag-uusapan natin dito ay unction, kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Pero si Absalom, tingnan niyo, dahil natamnan na yung puso niya, hindi na niya magawang magpakumbaba sa tatay niya. Yan, ganun ang ugali. Inasimulan ko na eh. Wala na. Ang ginawa niya, tumakas siya ng tumakas. Ayan, tumakas. Ayan, tatakas na mga kapatid. Takas na lang ginawa niya. Alam niyo kung anong kinamatay niya, Brother Joseph? Pag hindi ka magpapakumbaba at ipipilit mo yung gusto mo, narinig mo na yung magandang payo, wala ka pa rin ginawa. Oo, hindi ka nakinig sa mali, pero hindi ka pa rin gumawa nung nakarinig ka ng magandang payo. Sige, sa kabayo niya, takas siya ng takas. Ano? Siguro, ang bilis, hindi niyo ako mahabulan. Ang bilis ang takbo ko eh. Sumabit yung ulo niya sa mga sanga, mga kapatid. Ay may mga tao ganitong sasabihin nila eh. Ay sila matatapang, mayayabang. Wala naman akong sakit eh, kaya hindi ako mamamatay. Alam mo kapatid, pag kukunin ka na ng Diyos, marami siyang paraan para kunin niya yung buhay mo. Sasabihin mo, bata pa naman ako, hindi mamamatay. Hindi lang matandang namamatay, kapatid. Magising kayo sa katotohanan. Kahit yung buhay na parang akala mo matagal pang ibubuhay niyan, kung kukunin na yan ng Panginoon, walang sino man ang makakapigil. Walang taong makakapigil sa kamay ng Panginoon. Palakpakan natin ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Kaya mag-iingat tayo sa mga insertions, mga kapatid. May nagtuturo na sa inyo. Gusto nyo pang may magturo ng iba, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang iba ganito eh. Ang itsura kasi ng insertion parang karunungan. Kasi iba nga yung tinuturo ni pastor eh, di ba? Kaya pag narinig mo yung bulong ng kaaway, ang pakinig mo, iba ito bago ito maganda ito Mukhang mas marunong ito Tapos ang sasabihin sa inyo ng demonyo, ayaw iparinig. Parang sinabi kayo na lahat kay iba, ayaw iparinig sa inyo ito ng Diyos dahil magiging Diyos kayo. Ganito din ang sinasabi sa inyo, mga kapatid. Ayaw sabihin ito ng pastor ninyo dahil, at lalabas sa inyong paningin, masirib talaga dito katao ko naman. Manong nga beses nga tangag kararad da jay may sangal daw. Manong nga beses nga tanga nabasa ti Biblia na adult ti Biblia at ilang taon na kaya siyang ginagamit ng Panginoon Diyos sa buhay niya. Yun ang tanong. Yun ang tanong, mga kapatid. Dahil kung yung karunungan at kaalaman na pinakikinggan natin, pinakikinggan ninyo, kung yung kaalaman at karunungan na yan ay ipaparalyze ang pagsunod mo sa Diyos,
at mapaparalyze ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi yan sa Diyos. Kung yung sinasabi mong karunungan na naririnig mo sa iba ay pinipigilan kang maglingkod sa Panginoon at hindi ka makasunod, hindi yan karunungang nagmumula sa Panginoon. Masisirib dagijay gayem ko. Nya, ay tulungan tayo ng Panginoon. Sumulagaya, mangkangagargarawan, mangkagtultulnugan, tasabaling nga sirib, inaawat mong kapsat. Tutulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ang kailangan natin ay karunungang nagmumula sa Diyos, na lalo tayo nagpapakumbaba, na lalo tayong sumusunod, na lalo tayong gumagawa sa kapurihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo kailangan ng karunungan para pigilan kang maglingkod sa baling nga. Kaaway galing yan. Bilib na bilib ka naman, masisirib. Bakit? Masisirib. Sige, tinan mo ngayon kung anong itsura ng paglilingkod ninyo. Patras. Patras. Dahil hinahayaan natin na mayroong nagsasalita. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Tignan yung mga nawala dito. Kinausap lang sila ng ibang pastor. Nakalimutan na nila ako. Insertions. Kasi nga, yun namang mga yun, sabi, leader, gano'n. Yabang ka mo. Ginanon niya ako, no? Ayan, sige, bumalik kayo doon. Sabi sa akin, leader! Wala na. Sabi ko, grabe namang leader nito. Buti na lang wala na tayo doon, mga kapatid. Hindi ako natatakot. Alam niya kung sino siya. Hindi naman ako nagpapangalan eh. Meron bang gano'n na ministro, Sister Jonalyn? Nakakita ka na? Nakakita ka na naggaganon na ministro? Patotoo? Ipod nyo nga ministro. Nakakita ka tigas gayan. Leader! Wala na. Nakakita na kayo ng ganon? Hindi ganon ang tunay na lingkod ng Panginoon. Hindi ganon ang tunay na leader, mga kapatid. Kung totoo yan, nagpapakumbaba, sumusunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Siguro ginanon-ganon sila. Ako nga, ginanon-ganon eh. Ginanon-ganon ako. Para maalala niya, sana mapanood niya, February 19. Hindi ako natatakot sa kanila. Huwag niyong isipin na matatakot ako sa mga gawang mali, mga kapatid. Hindi ako takot sa mga gawang mali na yan. Siguro ginanon-ganon sila, kaya natakot naman sila ngayon. Ito naman mga ito ang hindi nila alam nung kinakausap sila ng leader, na insertion para magkaroon ng communication barrier. Anong nangyari, di ba? Prayer meeting. Sana sila. Dahil February 11 pa lang, meron ng insertion. Mag-ingat kayo. Buti na lang sa ACJCI, I feel walang ganun mga kapatid. Lahat ng ministro sa ACJCI, I feel, pag pumunta kayo kay Bishop, sasabihin ni Bishop, pumunta ka doon sa pastor mo. Ang makakatulong sa iyo ang pastor mo. Maayos ang ating mga ministro. Makadiyos ang ating mga ministro. Sa kapurihan ng ating Panginoon. I am proud to be ACJC, mga kapatid. Apostolic Church. Tingnan mo, nung pumunta si tatay mo sa kabila, Sister Jonalyn, nung pumunta yung tatay niya sa kabila, anong sabi ng pastor ng ACJC sa kabila? Bumalik ka doon, magpakumbaba ka. Alam mo palang mali ka eh. Yan ang ministro. Yan ang totoong lingkod ng Panginoon.
Yun ang totoong leader. Ngayon, kumustang mga buhay noon, yung mga nahiwalay? Kawawa. Nakakaawa. Pag walang direksyon ng buhay mo, nakakaawa. Iba na yung itsura mo, kapatid, pag wala nang nagdadala, nagpapakain ng kaluluwa mo. Pag wala na naglalapit sa presensya ng Panginoon, nagbabago na yung itsura mo. Sa paningin ng spiritual na paningin, o tulungan tayo ng Panginoon. Huwag kang pumayag na merong makikialam sa salita ng Diyos na para sa iyo, kapatid. Tutulungan tayo ng Diyos. Basta nakarinig kayo ng pastor nyo na. Leader. May sasakyan, may bahay, mayaman, leader. Sunod naman kayo. Kasi si pastor, mahirap. Walang sasakyan. Yun ang tinitignan ninyo. Ang tignan ninyo yung spiritual authority, mga kapatid. Wala sa sasakyan ang kapangyarihan. Wala sa salapi ang kapangyarihan. Ang anointing ay walang katapat, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang katumbas na halaga. Sa kanila na rin, basta huwag mawawala ang anointing ng Panginoon. Wala naman tayo sa business. Kung sa business, tapos tuturuan ko kayo mag-business, alam nyo, para yumaman kayo, mga kapatid. Tapos mahirap lang kami. Huwag kayong makinig. Naintindihan nyo ba ako dyan, Katrina? Ganitong yumaman. Tapos kikita nyo yung tinitirahan namin. Ang liit-liit. Huwag kayong makinig. Pero kung tinuturo namin ay hindi ganyan, kalooban ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, salita ng Diyos, at nararamdaman ninyo ang presensya ng Diyos, anointing ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ay kapatid, wag mo nang sayangin ang panahon mo, lalo kang magpuri at maglingkod sa Panginoon. Naawa ko sa kanila. Meron nga silang pastor. Ang tanong, sinong nagbigay? Sister Josephine, kailan mo kaya ako magiging pastor? Dahil dalawang klase ang pastor ko eh. Yung isa, ikaw yung naghanap at pumili at binigay sa'yo. Bigay ng tao. Pero merong pastor na inutusan na ikaw talaga ituruan simula nung ikaw ay makasalanan at dalhin kanya sa kaliwanagan at tinuruan kanya maglingkod sa kanyang presensya. Yun ay lingkod ng Panginoon para sa buhay mo. At kung ginamit siya ng Panginoon nung ikaw ay makasalanan, siguradong gagamitin siya ng Panginoon para magpatuloy kang makarating sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos! Paggalis dito, sumasali na ng contest. Nagkagulo-gulo ng buhay. Hanggang sa umabot na ng isang taon, nakala nila, at least yung ginawa namin, nagawa namin, nakala nila, tapos na ang lahat. Hindi pa tapos ang Diyos, mga kapatid. Kaya awa kami sa mga kaluluwa na wala na sa direksyon ng Panginoon. Kasasabi ko lang sa inyo dyan ng Huwebes, naalala ninyo? May binigay akong halimbawa sa kanilang isang pamilya, hindi dito. Noon, alam ni, hindi maayos ang buhay nila, mga kapatid.
Isang araw, pag nagkabistuhan, parang maganda yung buhay nila, pero alam namin may mali. Mga buhay nila magulo, hindi maayos. At pag nagkaroon ng pagkakataon isang, pag ginanyan lang ng pang-isang ganyan na lang ng Panginoon, mga kapatid, lahat sila yon sigurado. Walang ibang pupuntahan. Hallelujah, salamat. Salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Yun din. Lumipat sila sa ibang simbahan. Nung lumipat sila sa isang simbahan, hindi sinabi ng pastor, may problema kayo doon, bumalik kayo sa simbahan. Ganun kasi noon, mga kapatid, sa pinagmulan natin. Tinanggap ng tinanggap. Ang tamang lingkod ng Panginoon, bumalik kayo doon pag may problema kayo. Yan ang lagi nating sinasabi dito. Marami. O kaya nga kahit nandoon pa sila sa dati nilang relihiyon noon, mga kapatid, namin pumupunta dito ang sinasabi ko, bumalik kayo doon, bumalik kayo doon, bumalik kayo doon. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Kailangan natin ang direksyon ng Panginoon. Walang ibang gagamitin ng Panginoon sa buhay mo kung hindi yung binibigay ng Panginoon na lingkod niya sa buhay mo. Purihin ang Diyos. Bago tayo magtatapos, mga kapatid, merong church dito sa Biblia. Nagulo yung buhay nila. Merong nagtuturo sa kanila, sinusulatan sila ng mga ngaral nila. Pero pag wala yung mga ngaral nila, sabi ko nga, meron silang tinatanggap na iba. Huwag niyong sasabihin sa akin, Pastor, bigla na lang ganito yung naramdaman ko. Bakit ganitong nangyari sa buhay ko? Hindi pwede. Pag nakapasok sa'yo ang demonyo, hindi pwede, bigla na lang bili, nakapasok sa'yo. May ginagawa ka? Imposible. Sister Maribek, ikwento mo sa kanila yung naranasan mo. Huwag mong itago yan, hindi aalis yan. Talakala ng iba yung nararamdaman nilang ganun, okay din. Pakiramdam mo, galit ka sa pastor mo, sa asawa ng pastor mo, galit ka sa kanila, walang ginagawang masama. Hindi yan sa Diyos na Espiritu. Inano ka ba? Minura ka ba? Bakit nakakaramdam ka ng gano'n? Hindi ka nag-aalala? Malakas na yung laman mo, mga kapatid, na imbis mag-respond ka sa Word of God, nagre-react ka. Yung laman mo, pag nagre-react, hindi yan Holy Ghost. Pero pag yung katawan mo nagre-response, sumasagot ka sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay may Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya pag ang reaction mo puro kontra, ayaw ko, madi, haan. Ayan. Wala na yun. Laman ng nag-aari sa'yo. Pero kung feeling mo, opo, Panginoon, sabi po, Panginoon, response, susunod po, Panginoon, susunod, Panginoon, response ang ginagawa mo, iyan ay sa Diyos. Amen. Kung pansinin yung iba ng galaw nila. Hindi mo naiisip kung paano ang galaw nyo noon at galaw nyo ngayon? Pag nalinlang ka ng kaaway, akala mo lahat ng ginagawa mo tama na. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanila, mga kapatid, pakinggan nyo. This is how powerful insertions are. And it will create communication barrier. Si Billy, ang laki na ng pinagbago eh. Pagkatapos ng AYLC,
Nag-iba na. Iingat kayo. At pag naramdaman mong mali, sabi mo mali kahit sino pa yan. Kahit nanay mo pa yan, kahit tatay mo pa yan. Pag naramdaman sandali, parang mali. Mali, tigil mo yan. Hindi yan sa Diyos. Itanong natin kay pastor kung sa Diyos yan. Awa ng Diyos kahit isa, wala namang lumalapit dito. Kung sa Diyos yan, itanong ninyo. At hindi kayo dapat matakot at mag-alala kung talagang sa Diyos yung nararamdaman ninyo. Pero pag ayaw, wag na, tayo na lang, magduda ka na, Brother Rolly. Pag narinig mo, hindi, tayo na lang, okay na yan. Hindi naman tayo magkakasala eh. Ay, mag-ingat kayo. Sabi ko, hindi ka pa nagkakasala, hinuhulog ka na ng kaaway sa kamay niya. Dahil ang trap niya, hindi naman nagkakasala eh. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi dito sa Galatians 3 verse 1 to 3, "Oh, foolish Galatians." I'm talking about church with the Holy Ghost. I'm talking about church that was baptized in Christ Jesus. I'm talking about church that is serving the Lord Jesus. Pero sabi ng apostol, mga kapatid, "O foolish Galatians, what magician has cast an evil spell on you?" Oh, mangmang, anong Ilocano ng mangmang? Maag, Galasya. Sino timang kukulam nga nagcast evil spell kada kayo? Mabalingayam! Pwede pala! Ang daya kasi, sabi pa nung isang pastor sa akin, may Holy Ghost ako, hindi ako makukulam. Nung nakasama nila ako, sinisiraan na rin ako ngayon. No. Yan, mahirap maging mayabang, mga kapatid. May Holy Ghost ako eh. Sabi, hindi ako tatablan ng kulam. Una na eh. Ngayon, bulag na siya. Kahit wala akong ginagawa sa kanya. Tingnan ninyo, ganyan ang demonyo. Kahit wala akong ginagawa sa kanya, ang tingin sa akin, masama. Ang tingin sa akin, kaaway. So, tanggalin niyo yung mga espiritu na yan, mga kapatid, pag nararamdaman niyo yan. Ay, lalayo kayo ng kaaway, mga kapatid. What magician has cast an evil spell on you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had shown you a signboard with a picture of Christ dying on the cross. Sa aking pangangaral, parang nakikita niyo yung pagtuturo ko, sabi niya. Yung literal na kamatayan ng Panginoon. Let me ask you this one question, sabi niya. Did you receive the Holy Spirit by keeping the law? Of course not. For the Holy Spirit came upon you only after you believed the message you heard about Christ. Darating daw ang Espiritu Santo sa buhay mo kung naniniwala ka sa pangangaara patungkol kay Kristo sa buhay mo. Ay kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yan. Kailangan mong manampalataya lang. Kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos. At pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay papasok, mga kapatid. Amen. Tingnan ninyo nangyari sa kanila, verse 3. Have you lost your senses? Wala na ba kayong pakiramdam? Nawala na kayo ng pakiramdam. Sabi ni Paul, hallelujah, after starting your Christian lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? Dati, nagsimula kayo, no? Ang ganda-ganda ng paglilingkod ninyo, spiritual. Laging masaya. Laging nandiyan. Mga kapatid, ano napapansin nyo? Wala na. Dahil laman na, mga kapatid. Human effort na. Laman na. Ayaw makisama ng laman sa mga bagay spiritual. Kinakalaban yan.
Oh, wala na yan, gana. Natutulog yan, Sister Josephine, habang may nangangaral. Tinatamad yan habang may nagtuturo. Sa panahon ng pagsamba, wala nang gana yan, mga kapatid, dahil yan na yung laman. Pero iba yung mga taong puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kahit walang tulog, kahit may karamdaman, hallelujah, kahit ano pa bang bagay ang problema, pag narinig nila ang pagpupuri, pag narinig nila ang pananalangin, pag narinig nila ang salita ng Diyos, yung iba pupunta na lang pagsimula na no, JB, no? Magulangan nyo ba ako? Nasirib na ito, dakadwami nga masirib nga raw. Meron kaming kasamang matalino, kaya hindi mo na kami maiisahan, Pastor, matalino kami. Pupunta na kami dyan, pag-schedule na. Mamaya alas 5 kami pupunta. 4:30 pala. Nasa na yung puso mo? Nasa na yung pakiramdam mo? Wala na sa Espiritu. Kung nangyari sa Galacia, pwedeng mangyari ulit. Anong suspetsa dito, mga kapatid? Merong insertion. May nagtuturo kasi sa kanila. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, sa Galacia 1:8, but even we, or an angel from heaven. Asano nga rod, Brother Rosino, nakakita ka ti anghel, mamatikan? Ha? Taupay lang, patyumon, nasirib nga rod. Di lalo nung nakakita ka ti anghel, sabi ng anghel sa'yo, huwag kang maniwala sa pastor mo. Siyempre, anghel nga eh. Wala na, tao pa lang nga, sinusunod mo na eh. Anghel pa kaya? Awanan. Huwag tayong paliligaw. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. But even we, or angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let them be accursed. Kahit anghel pa yan, kung ibang pinapangaral sa inyo na ipinangaral na, Brother Joseph, itakwil ninyo! Yan ang salita ng Diyos! As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Ang simple. Pag meron na kayong narinig na turo at yung narinig ninyo sa labas kontrang turo, huwag nyo lang tanggapin. Sumpain mo nga eh. A curse. Anya ka, Marcel. Papang ko day dyan, uncle ko day dyan, denggak ka. Umusta ka matata. Anya tiriinam. Awan tital na. Da kayo dito yung church, adatal na yun, nga makita, tital na. Tiur-urayan nyo lang na, no, kunya nga oras nga malpas. Gamin no, tital na ti pusong, hanggang dandanag. Lahat ng salita ng Panginoon, welcome sa puso mo. Hindi ka nag-aalala sa worship. Hindi ka nag-aalala sa presensya ng Panginoon. Hindi ka nag-aalala kung anong oras ang mahalaga. Mas mabuti para sa presensya ng Panginoon kaysa sa palasyo, kaysa sa ibang lugar. Kapag ikaw ay nasa Diyos, kahit sino pa yan. Kung iba ang sinasabi sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa inyo, itakwil. Ay yung mga hindi nagtatakwil, tingnan nyo yung mga itsura nila. Nagsipngat, hanga-hanga ng isip. Sa balijay ng isip. Sa balijay na sipngat. Dito, lagi ako may pinapalalahanan, hindi ako pinapakinggan. Hinahayaan ko na siya. Wala na, mga kapatid. Iba na ang mga itsura.
Pero salamat sa Diyos sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Meron pa rin siyang gustong iligtas, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko, mabuti ang Diyos, meron pa rin siyang gustong iligtas. Dapat natuto na tayo! Last year, 2025, February, dapat natuto na tayo sa nangyari. Tingnan niyo yung sinabi sa kanilang dalawa, yung leader pa rin na matindi yun. Matindi talaga. Tingnan ninyo ang insertion sa buhay niya. Huwag kayong magano ha. Tingnan ninyo. Ganun bang lingkod ng Panginoon? Binabawalang mag-testify. My Lord and my God. Dapat kung lingkod talaga ng Panginoon yung kumausap sa kanila, Brother Joseph. O sige mga kapatid tulungan niyo yung pastor ninyo. Huwag lang kayong magsisinungaling. Ganun sana. Salamat sa Diyos. Inalis na tayo ng Panginoon sa ganun, mga kasama, mga kapatid. Hindi ako nagsisisi! Sana matuto na kayo! Sa lahat ng nawala dito, ganyan ang nangyari. Tingnan nyo, may pinapadala nga sa inyo pumupunta dyan, hindi nyo na mamalayan. Pati sa inyo. Nagsasalita, kamag-anak kung kamag-anak, pero hindi nyo alam may insertion. Sige, kung totoong sa Diyos yun, pagpupunta sa inyo, halika kayo, doon tayo kila pastor mag-usap, makikinig lang si pastor. Tignan nga natin kung sa Diyos talaga yan, kung ayaw man. Subukin ninyo, sabi ng Biblia dyan, nabasa nyo sana ito, subukin ang bawat espiritu, huwag paniwalaan. Sa Diyos pala sila, si Sir Jonalyn. O JP, doon tayo magkwentuhan kila Pastor Kunaya. Pakapihin pa tayo nun. Diyan, ang sarap ng kape. May kape ako dyan, hindi ko nagagalaw. At itong pa ako tingnan nyo, padasan nyo ida dyan. Dahita ka talaga kiniyapol. Ay, may kay dyan. Kakapitay di dyan church. DJ pa ilang may rina. Sige nga ron. Ang kangagdala, ganda ka nga alilawan nga lang. Antay nga mga lati simba. Pag-DJ dati. Antay nga mga ala. Malaksid no talaga nga umay dadto incorrect day dyan. Hanak nga gulubod kakabsat. Sinabi ko yung kay Pastor Lito, pag tayong maghihikayat na galing sa kanila. Kaya pag sabihin nila, hindi, baka hikayatin kami, sabihin nyo, hindi ka hikayatin nun. Si Bishop nga, may nag-apply sa kanyang pastor sa dati, sabi, hindi ka pwede dito. Gulat kayo, no? Ganon din tayo. Huwag natin silang hikayatin. Kung sa Diyos talaga yan, halika, pumunta tayo doon, magkwentuhan tayo doon, uupo lang si pastor doon, makikinig ko na. Sabihin mo, pastor, magkape kami dito, umupo ka dyan, pastor, makinig ka lang. Ako naman, opo, ako naman. At dahil pag may narinig akong mali, si Sir Jonalyn, doon ako magre-react. Pero pag ang sabi mo, pastor, pwede, mag-usap kami dito, dyan ka lang, pastor, sa tabi namin. Sabi ko sa'yo, yes po. Panginoon, nakikinig pa. Ay, Panginoon. Yes po, John, nanginginig pa ko na. At least, andudun ako. Naririnig ko. Dahil kung walang mali, hindi ako magre-react. Agpalpalakpak pa yung paa ko sa baba, pag hindi nyo nakikita. Pag tama. Pero pag mali, op. Gusto nyong malaman na nasa Diyos talaga yung kumakausap sa'yo? Hali kayo sa presensya ng Panginoon. Doon tayo sa church. Tawagin namin si pastor, meron doon. Masarap na kape. Pakapihin ka pa nun. Hindi ka hinihikayat. Kapatid? 2 pastor yun sa dati nating kasama. Sabi ni Bishop, hindi kayo pwede dito.
Hindi tayo nagpaparami lang ng membro, mga kapatid. Ang gusto natin yung totoong susunod sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi totoong pagsunod sa Jesucristo, hindi natin kasama yan. Ang gusto nating makasama ay yung nagmamahal sa Panginoon at susunod na maging alagad ni Jesus. Mga kapatid, it's easy to be destroyed. Madali lang. Tanggapin mo lahat ng bulong-bulong sa iyo sa labas tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka na magbibigay. Hindi ka na makikipagkaisa. Hindi ka na susunod. Yan ang resulta ng pagtanggap ng pagtuturo at pakikinig sa labas na hindi mo nakikita. Sira ka na dahan-dahan. At tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na nawa dito ay magkaroon tayo ng pagbabagong puso, pagbabagong isip, mga kapatid, at pagpapakumbaba upang ang tulong ng Diyos ay tanggapin ng bawat isa. Ang dali, mawasak. Pero makinig kayo, madali ding umiwas. Tanggihan mo lang. Tanggihan mo lang. Hallelujah. At ang ating ipagtanggol sa ating mga buhay, ang mga salita ng Diyos na aking tinanggap. Hallelujah. Huwag kang pumayag kagaya ni Adan at ni Eva, mga kapatid. Hallelujah. Na meron silang narinig, hindi nila pinagtanggol ang salita ng Panginoon. Dalangin ko sa Diyos ang aking mga kaharap sa umagang ito. Kung merong mga atake na gagawin ng kaaway, handa akong ipagtanggol, Pastor. Handa akong ipagtanggol ang salita ng Panginoon sa aking buhay. Huwag mong hayaan na magkaroon ng communication barrier sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Huwag mong hayaan na magkaroon ng insertion na magaganap na salita ng kaaway sa buhay mo. Let us protect the Word of God that will save our souls. Kumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos, Lord, my heart is for the Word of God. Hallelujah. Ano man ang salita ng kaaway, Panginoon, I rebuke it in the name of Jesus. Our heart is for the Word of God. Hallelujah. Kapatid, Sister Priscilla, alam mo kung bakit ka bumalik? Hallelujah. Your heart is for the Word of God. Hallelujah. Alam mo kung bakit ayaw mong mawala? Bakit? May salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang gagawin mo, Panginoon, ipagtatanggol ko ang salita ng Diyos na makapagliligtas ng kaluluwa. For the glory of God. Hallelujah. For the glory of God. O tingnan mo yung iba, mga kapatid. Hallelujah. They love the Word of God. They love the Word of God. They worship the Lord for the Word of God. Glory to God. Glory to God. Praise Jesus Christ, our Father.